tayo gumawa, mga minamahal, ang sabi, kanino mo yan iuukol? Hindi mo yan iuukol sa sarili mo. Hindi mo sasabi kasi pangarap mo yan. Kaya masaya ka dyan. Kaya inuubos mo ang panahon mo dyan. Sinasakripisyo mo ang oras mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon kasi iyan ang gusto mo. Hindi pala natin pwedeng sabihin yon, mga minamahal. Pag tayo'y nag-ukol ng panukala sa Panginoon, sabi ng ating nabasa, iukol mo sa Panginoon ang iyong gawa, ang iyong panukala ay matatatag. Kung para tayo'y gagawa, mga minamahal, gagawa tayo hindi dahil sa gusto natin o pangarap natin ito. Sabi, gagawa tayo dahil ito ay inuukol natin. Ito'y para sa Diyos. Ito'y sa kalwatian ng Diyos. Ang sabi, yung ating akala, yung ating inaakala, yung gusto nating gawin, yung ating panukala, ang sabi, ito ay matatatag. Sino ang magtatatag? Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, para makaraos tayo dito sa tinatawag na the greatest race, mga minamahal, merong tinatawag na arranging your mind. Arranging your mind, ang ibig sabihin, pag-aayos ng iyong isip. Kailangan ayusin natin yung ating isip. Para saan ba? Mag-iisip tayo. Ito bang pag-iisip ko? Is this for the glory of God? Or this is just for my dream alone? Mag-isip tayo, mga minamahal. Kaya sinasabing, arranging your mind for you to be able to finish your greatest race. Dahil pag hindi natin nagawa yan, mga minamahal, hanggang takbo lang tayo. Kagaya ko, takbo lang ng takbo, pagod na ako. Ang wakas ay uminom ng lason at magpakamatay. Salamat na lamang may Jesus Miracle Crusade, meron tayong man of God at meron tayong Diyos na sa atin ay tumawag sa katotohanan. Kaya, nagbago yung aking buhay, mga minamahal. At ngayon nakikita ko ang kapalaran. Bawat punta namin sa ibang bansa, nakikita ko ang kapalaran, mga minamahal. Hindi ba? Kaya mapalad kayo kung ang iyong mga anak nyo, katabi nyo. Nawin nyo sila. Ang ibig sabihin, sa magtakbo, kasama nyo sila. Hindi gadget ang hawak nila. Nakikinig sila sa salita ng Diyos. Nagpupuli sila. Pagbuhos ng Santong Espiritu, nadaman nila ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Matuwa kayo. Pag sila'y lumakit at nagkaisip, sinabi nila, Mama, Papa, gusto ko magpagamit sa Panginoon. Kahit ano pa, o magkano pa ang ginastos nyo para sa kanilang pag-aaral, huwag kayong mainis, matuwa kayo. Ang gusto nila magpagamit sa ating mahal na Panginoon. Basa, kindly po. The book of Philippians chapter 4, verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Verse 9, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do. And the God of peace shall be with you. First book of John chapter 4, verse 4. You are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, 6, talon sa 9. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Dito po sa 9, ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay nito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa iyo. Dito po sa unang Juan Kapitulo 4, talatay 4. Kayo'y sa Diyos mamuntikong mga anak at ang inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siya na sa inyo kaysa mga sanlibutan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Arranging your mind, pag-aayos ng iyong pag-iisip. O pag-aayos ng iyong isip. Kailangan iayos daw natin yung ating isip dahil maraming blockage. Blockage meaning ibig sabihin mga hindrances, mga hadlang sa ating dakilang pagtakbong ito, mga minamahal. Dakila yung ating pagtakbo dahil tumatakbo tayong may kasiguraduhan at gagawa ang kaaway ng tinatawag na mga hadlang. Iayos natin yung ating pag-iisip
Sabi ng ating nabasa, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Dahil kung yung ating pag-iisip ay nabalisa sa maraming bagay. Minsan sabihin natin, itong anak ko, matapos kong pag-aralin, halos naubos ko na yung aking lakas. Anong pala ay magpapagamit lang sa mahal na Panginoon? Hindi pala pakikinabangin? Hindi po, mga minamahal. Hindi ako pinakinabangan ng nanay ko. Hindi ako pinakinabangan ng nanay ko. Dahil nung ako ay magwo-worker na, mga minamahal, nagpaalam ako sa nanay ko, Nay, paano to? Dito ako tinawag ng mahal na Panginoon eh. Kung sa 10 araw, hindi na ako makabalik, ang ibig sabihin niyan, tinanggap ako sa pastoral house. Yan na ang buhay ko. Ano sabi ng nanay mo? Ang nanay ko, kaya naman, ibinigay kita sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi niya ako asahan, ako inaasahan niya. Grade 2 pa lang ako, magkapartner na kami sa negosyo. Mula sa bangketa hanggang sa loob ng palengke, nagkaroon kami ng mga branches, mga minamahal, 2 kami ng nanay ko. Kaya alam ko ang laman ng pera ng bangko ng nanay ko dahil sa akin nakapangalan. Nung ako'y mag-worker, winidraw ko lahat yun, ibinigay ko na sa kanya, mga minamahal. Ibig sabihin, tanda na hindi niya na ako pakikinabangan. Okay lang naman sa nanay ko. Sinasabi ko nga, naghiwalay kami. Bata pa sila. After 18 years, nang muli kaming magkita, matanda na yung aking mga magulang. Ang tanong, pinabayaan ba sila ng ating mahal na Panginoon? Kaya ikaw na magulang, kung ang iyong anak ay gustong magpagamit sa Diyos, at ikaw naman na anak na sinasabi mong gusto mong magpagamit sa Diyos, sa ating pinakamahal na Hesus Kristo, siguraduhin mo. Hindi dahil on fire ka lang ngayon, at pag maraming blockage, hindi mo inayos ang iyong pag-iisip. Kaya sabi, ayusin natin yung ating pag-iisip. Sinasabing, arranging your mind. Ang sabi rito, mga minamahal, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa magitan ng panalangin at daig na may pasasalamat, ipakilala ninyo ang iyong kahilingan sa Diyos. So maraming blockage, maraming bagay. Ibig sabihin, yung ating pangailangan hindi natatapos. Naniwala kayo dyan? Eh, merong magulang, naghiram na nag-graduate kasi yung anak ko. O nangutang. Ito tunay na istorya. Kasi pinaghandaan yung graduation ng anak, mga minamahal. Ako actually, hindi ko hinanap sa nanay ko yan. Hindi kasi ako mapaghanap eh. Kahit nung ako'y ikasal, mga kapatid ko, tago 100,000 ang binigay ng nanay ko. Ako kahit 5, hindi ako humingi sa nanay ko. Doon ako'y gumraduate, hindi rin ako humingi sa nanay ko, mga minamahal. Kasi, hindi ako kasi sa Tagalog, sa sanlibutan, kaprichoso. Ano yung kaprichoso, mga minamahal? Salitang sanlibutan, ibig sabihin, yung bagay na yun ang gusto nila, mga minamahal, kaprichoso sa sanlibutan. Sabi, marami siyang gustong bagay na hindi naman kailangan, mga minamahal. O pinangutang ka na nanay mo, nangutang graduation mo kasi gusto mo may handaan pa. Hindi ba? Pagkatapos yan, hindi ka pa nakapagtrabaho, ikinasal ka na, mangungutang na naman yung nanay mo. Dinalawa na utang na nanay mo. Hindi ka pa nakahanap ng trabaho, magkakaanak ka ngayon. Mga anak yung asawa mo, nakutang na naman yung nanay mo. Hindi pa lumalaki yung anak mo, nasundan ng utang uli ang nanay mo. Pumikit na yung mata ng nanay mo, nakabaon pa sa utang dahil sa'yo. Naintindihan natin? Kasi nabalisa tayo sa maraming bagay. Hindi natin natapos ang ating takbuhin, mga minamahal. Pero sabi ng ating nabasa, ito'y dakilang takbuhin. Dakilang karera, dapat nating tapusin, anuman ang bumalisa sa atin, sabi ng ating nabasa, huwag tayong mabalisa, bagkos tayo ay manalangin sa Panginoon na may pasasalamat, ipakilala natin ang kahilingan natin sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos ay sa atin. Yung palang ibig sabihin, arranging your mind, o ibig sabihin, pag-aayos ng iyong isip. Huwag mo ilagay ang isip mo sa mga bagay na magpapawala sa'yo sa takbuhin na hindi mo matatapos. Bakos ilagay mo palagi ang pag-iisip sa mahal na Panginoon. Ang sabi, ang kapayapaan ng Diyos ay sasayo. Ipakilala mo sa Diyos ang iyong pangailangan. Kaya sabi ng verse 9, ang mga bagay na iyong natutuhan at tinanggap at nadinig, ang mga bagay na ito, ang gawin ninyo, ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon.
O yan ang ating bagay na nakita. Kanino? Sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Yan ang bagay na ating narinig. Kanino? Ipinangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Pagka kinuha natin ang kabuuan, ang sumatatal, a perfect example. Ibig sabihin, ito'y perfectong halimbawa. Kaya pa na dinanas ng ating mahal na magulang sa Panginoon ang ganong trias 15 taon. Walang matirahan, walang makain, mga minamahal, walang kaibigan, walang kakilala, walang kamag-anak, wala lahat. Ang meron lang ang Diyos na papanalalanginan at pasasalamatan, ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya pagkatapos ng lahat, mga minamahal, dumating ang tinatawag nagpapapala, kasama tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Yan, nilagyan natin ng supporting verse. 1 John chapter 4 verse 44, verse 4 rather. 1 John chapter 4 verse 4 sinasabing, kayo sa Diyos, mumunti kong mga anak, inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Kung ano ba daw ang ating tinaharap, dinaig natin sila. Si Satanas, dinaig natin. Ang impyerno, wala kapangyarihan sa atin, mga minamahal. Dahil higit daw na makapangyarihan ang nasa atin, walang ibang ating mahal na Panginoon kesa ang nasa sanlibutan. Kaya, pag pumunta ka sa sanlibutan, wala na ang dakilang makapangyarihang nasa iyo. Pero habang ikaw ay nasa dakilang takbuhin, ang ibig sabihin niyan, nasa mahal na Panginoon ka. Habang tumatakbo ka at hinihintay mong matapos ang finish line, inayos mo ang iyong pag-iisip, tumatakbo ka lang. Bilang tao, because we are in the flesh, napapagod yung ating physical, mga minamahal. Pero ayusin mo ang iyong pag-iisip. Ano man ang kapaguran, ang pag-iisip mo, ilagay mo sa mahal na Panginoon, dakila at makapangyarihan ang nasa iyo kaysa ang nasa sanlibutan. Kaya pagkatapos ito, mga minamahal, meron sinasabing maintaining character. Maintaining character, ang ibig sabihin, pagpapanatili ng ating pagkatao, o kaya yung ating character. Character, sa Tagalog, character, o kaya pagkatao. Ibig sabihin, pagpapanatili ng ating pagkatao. Para matapos yung ating the greatest race, kailangan natin ng arranging your mind o arranging our mind, pag-aayos ng ating pag-iisip, kailangan ng maintaining character. Ibig sabihin, pinalalatili natin, mga minamahal, yung ating pagkatao. Hindi pwedeng iba-iba yung ating pagkatao. Sa sanlibutan, iba-iba ang pagkatao, mga minamahal. May babaerong pagkatao, may sinungaling na pagkatao, may mayabang na pagkatao, mga minamahal. Pero tayo hindi pwedeng iba-iba. Dapat isa lang ang uri ng ating pagkatao. Basa, kanya po. The book of Romans chapter 12, verses 1 and 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dito po sa Roma, Kabanatang 12, talatang 1 at 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan uli natin ang sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Maintaining character, pagpapanatili ng ating pagkatao ng ating character. Sabi sa ating nabasa, Romans chapter 12, ang sabi ng verse 1, inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhal, banal, nakaaya-aya sa Diyos na sinyong katapatang pagsamba. Ito raw yung ating pagkatao, mga minamahal. Hindi pwede yung pagkatao natin, mga minamahal, impunto kaya natin magsinungaling. O kaya natin, kaya natin i-frame up yung ating kasama.
Yung ating mali, ilalagay natin sa ating mga kasama. Bista't aminin natin, mga minamahal. Di ba? Kasi kung magawa nating lamangan ng ating kapwa, mangyayari yan. Kasi minsan yung kapwa mong nilalamangan mo ay pinahintulutan ng Diyos na gawin mo para matesting naman kung nagbunga na sa Kanya ang tinatawag na fruits of Holy Spirit. Kung meron na siyang bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Pero hindi yung kawalan sa Kanya. Dahil yun ay pagsubok ng Diyos, kaya niya i-overcome. Ikaw na ginamit para subukin siya. Hindi mo maintain ang iyong karakter. Ibig sabihin, pagkataong makadiyos, ang pagkatao mo ay makasanlibutan, darating ang araw, sisingiling ka rin ng ating mahal na Panginoon. Naintindihan natin? Mukhang tahimik kayo, ha? Nakikinig pa kayo? Siguraduhin nyo yan. Nakikinig pa kayo? Okay, punta tayo sa gamot, mga minamahal. O nasa mahal na Panginoon ka na. Kasi ang daming lumabas ngayon hindi ba? 7 araw lang, ang mata mo malinaw na. Naka7 buwan na, malabo pa rin ang mata di lumapit ka sa mahal na Panginoon, sa mahal na Panginoon, hindi ka maghihintay. Pag ang mata mo, gagamitin mo sa mahal na Panginoon, ngayon din, pag-uwi mo, malinaw na ang mata mo. Hindi ba? Sabi naman, bakit ikaw nakasalamin? Tinanong ko nga yung gumawa ng salamin ko Dok, bakit ba lumalabo yung mata ko? May sakit ba yung mata ko? Wala pong sakit ang mata nyo. Hindi pwedeng lumabo yung mata ko. Dahil bata pa lang ako, gulay ang pagkain ko. Wala nga pong sakit ang mata nyo bakit malabo ang mata mo? Patanda na po kasi kayo. Sabi sa akin Ibig sabihin, yung pagkatayo ng ating katawan, inilagay ng mahal na Panginoon yan. Baka minamahal. Hindi ba? Nagmamadaling lumabo kung ano-ano napanood, ginaya. Mga minamahal, kung ano-ano ang ininom. Ngayon, bis na't luminaw ang mata, lalong lumabo. Maglingkod ka sa malapay, magpuri ka, magayuno ka, elehas mo ng elehas yan. Isang araw, pagising mo, malinaw na malinaw ang iyong mata. Paano kung nakababad ka lagi sa Facebook? Talagang lalabo ang mata mo niyan. Wala kang 1 oras na puri ang babad mo sa Facebook, 6 na oras, lalabo talaga ang mata mo niyan. Naintindihan natin. Ginising ko lang kayo. Sabi rito, kundi mag-iba kayo ng pag-iisip. Huwag magsiayon sa sanlibutan. Ang sabi, mag-iba kayo ng pag-iisip, magitan ng pagbabago niyo yung pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Doon pala natin mapapatunayan pag tayo ay nagkaroon ng tinatawag na maintaining character, mga minamahal. Doon natin mapapatunayan kung ano ang lubos at kaaya-ayang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung ang ating pag-iisip, yung ating karakter ay makasanlibutan, mga minamahal, magiging use ka dyan. Ibig sabihin, masasanay ka dyan o hanggang dyan ka lang. Hindi mo matatapos ang takbuhin mo sa mahal na Panginoon. Isang araw, makikita mo rin ang sarili mo, ang kasalanan mo ay nagbunga na ng karamdaman. Maganda, malusog tayo. Wala tayong karamdaman, mga minamahal. Yun ang maganda sa katawan natin. Kapag tayo malusog, huwag ka na maghanap ng kayamanan. Ang kayamanan mo ay nasa iyo na. Bakit? Kahit saan ang gawain natin, kahit saan ang gawain, makakarating ka. Kung wala kang pamasahe, maglakad ka. Kung hindi kaya ng by faith mo, mag-by faith ka. Wala kang rayuma, kahit 3 kilometro, makapaglalakad ka. Naintindihan natin? Kailangan natin ng maintaining character. Ang sabi, magbago tayo ng pag-iisip, huwag tayong sumang-ayon sa libutan. Pabayaan mo ang sanlibutan ang sumang-ayon sa atin. Ang ibig sabihin, kung ang sanlibutan ay sasang-ayon sa anak ng Diyos, magiging mapayapa ang magulong sanlibutan. And finally, pagkatapos nito, dahil matatapos natin yung ating dakilang pagtakbo, meron tayong tinatawag na stability of time. Ito ngayon ang meron tayo. Ang ibig sabihin, mga minamahal, katatagan ng panahon. Magiging matatag ang ating panahon. Patuloy ang ating pagtakbo habang hinihintay natin ang pagbalik ng ating mahal na Panginoon, walang pwedeng gumambala sa atin, mga minamahal. Bakit? Dahil nasa atin ang sinasabing stability of time.
Last verse, kindly po, maghanda ating magpaawit, mga manugtong. The book of the prophet Isaiah, chapter 33, verse 6. And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times, and strength of salvation, the fear of the Lord is his treasure. God bless you po. Isaiah Kapitulo 33, versikulo 6. At magkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon, kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman. Ang pagkatakot sa Panginoon ay kanyang kayamanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Huling verse, lahat tayo pumalakpak ng may galak sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Itong kailangan natin, stability of time o kapatagan ng panahon, sinasabing magkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon. Kasaganahan ng kaligtasan. Paratag na ang panahon mo, nasa iyo pa ang kasaganahan ng kaligtasan. Hindi ka nagbabaka sakaling abutan ka ng rapture, maiwan ka, hindi ka nagbabaka sakali. Kaya ang ating malapay, napakapalad talaga natin. Isipin mo, ang tao sa sanlibutan, walang conviction, tayo. Mangungusap ang mahal na pagkagan, ating mahal kapatid kanina, na panaginipan niya ang kanyang sarili, siya ay nasa kabaong, mga minamahal. Kaya dalawang panaginip, liwanagin ko lang, pag ikaw ay hindi pa saved, labas nyo na naginip, nasa kabaong, ibig sabihin, mamamatay sila sa kasalanan at sila ay masisave. Pag ikaw naman ay Kristiyano na, napaginipan ka, o ikaw na naginip sa sarili mo, na nasa kabaong ka, ang ibig sabihin niyan, mamamatay ka spiritually. Natandaan nyo, mga minamahal, kaya yung nanay ko, persecutor ko yun, sumampal sa akin, nagpalaya sa akin, na panaginipan ko siya, na nasa kabaong. Napakinggan ko na yung counseling at preaching ng ating beloved our pastor, our beloved Evangelist Wilde Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kaya nung napakinggan ko yung nanay ko, nasa kabaong, tuwan-tuwa ako. Alam ko, siya ay masesave. Kaya isang araw, pumunta sa Moranto, mag-isa, nagpabautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang Diyos nangungusap sa atin, mga minamahal. Hindi na kailangang sabihan pa tayo ng iba. Diyos mismo mangungusap sa'yo. Sasabihin ng malapinon, nagkakamali ka na. Nagkukulang na tayo. Diyos mismo ang nangungusap. Dahil sabi ng ating nabasa sa ating pagtakbo, dakilang pagtakbong ito, ang meron tayo, kapanatagan ng panahon, kasaganahan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman, meron tayong takot sa Panginoon. Ito ang ating kayamanan. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, at tumawid sa ating pinakamahal na Hesus Kristo. Awitin natin ang awiting tagumpay ko'y ikaw. Hindi natin kayang magtagumpay sa ating sarili lamang, mga minamahal. Magsusumikap tayo sa kauliulang sandali ng ating pagtakbo, kabiguan ang nasa atin. Pero kapag tayo nasa malapay noon, tumakbo tayo sa dakilang takbuhin, ang sasabihin natin, malapay noon, ang tagumpay ko'y ikaw. Tayo po'y umawin.